po. Kahit walang boses, talagang pilitin ko po makapagsalita dahil siguro sa pagod na rin. Pero una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Galing sa aking puso dahil hindi naman biro din po na kayo ay mag-isang maaga, magbihis ng pula, kahit maraming kulay na damit, pero pinili nyo ang pula para ako po ay masamahan sa pinakamahalagang araw na matagal ko na pang hinintay. Isang araw na hinintay po nating lahat, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating lahat, para naman magkaroon tayo talaga ng pagkakataon na magkaroon talaga ng tunay na pagbabago sa tunay na Maynila. Alam po ninyo, hindi ko po inaakala ang bagay na ito ay mangyayari pala at posible. Sapagkat nung ako po ay bata pa lamang, talagang siguro pinanganak na po ako ng nationalistic, ibig sabihin mapagmahal talaga sa kapwa. Kasi kahit na yung kapitbahay namin sa Oroe, sa Likil, pag may inaaway na bata, ako pa ang unang-unang nagtatanggol, hindi naman ako kasama sa away. Dahil hindi ko malubos maisip na ang kapwa Pilipino, ang kapwa Manileño ay magkakaaway dahil lamang sa maliit na bagay. Doon pa lang, naramdaman ko na kung gaano kasarap ang pakiramdam na ikaw ay mapagmahal sa sarili mong lugar, sa sarili mong lahi, magiging Pilipino, magiging Manileño. Hindi nyo lang po alam kung ano yung pakiramdam na proud ka dahil alam mo kung ano yung pinagmulan mo. Alam mo kung ano yung nasa damdamin mo at alam mo kung ano yung hangarin mo para sa karamihan. Hindi ko inakala na ako po nung bata na ang pangarap ko lang ay makalabas ng bahay dahil mahigpit na po ang aking mama. Gusto kong maligo sa ulan, na tumapat dun sa alulod ng kapitbahay, eh pinapagalitan ako ni mama kasi madumi daw. Yung mga bagay na pagbata ka, parang gusto mo maranasan lahat. Kasi nakikita ko yung kapitbahay namin, kapag pumapat ako ng ulan, nagmamadali, nakahubad pa. So sabi ko, ma, gusto ko maranasan yun dahil baka hindi ko na maranasan yun. Kapag lumaki na ako, nakakahiya naman kung maliligo ka pa sa ulan. Ibig ko sabihin, may mga tamang panahon at tamang oras para sa mga tamang bagay. Kumbaga naranasan ko po nung kabataan ko yung mga pakiramdam na gano'n. Habang lumalaki po ako at nasaksihan ko ang tunay na sitwasyon natin sa Maynila, isang araw talagang pinangarap ko at pinagdasal ko talaga na sana po mabigyan ako ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na ako po ay makatulong sa anumang paraan na ibibigay po niya sa akin. So, ito na pala yung kasagutan sa aking panalangin na hindi lamang pala para ako ay lumabas at magpakain o mangaral sa mga kabataan, kung hindi magiging isang ehemplo pa pala ako para maging isang tunay na ina para sa Maynila. Dahil po sa inyo, natupad po ang pangarap na yan. Isang pangarap na hindi na po isang panaginip lamang, kundi katotohanan na ito po ay mangyayari at mangyayari sa Maynila. Dahil hindi po ako papayag na mapabayaan muli ang Maynila, lalo na po ang Manileño. Mahina pa po yung boses ko na yan kasi wala nang lumalabas. Pero huwag po tayong manira ng ating kapwa. Ang mahalaga, kung ano po yung hangarin natin, siya pong tutukan natin para talaga mangyari. Hindi naman po perfecto ang lahat ng sitwasyon, pero hindi naman din tayo bulag para pabayaan na lang natin na ito po ay magpatuloy-tuloy pa. Una sa lahat, syempre napansin ko po sa Maynila, nung bata pa lamang ako, akala ko magiging mala New York City na ang Maynila. Dahil ang bahay ko sa San Andres Bukid ay mga tahanan ko na gawa sa kahoy, na kung saan pinangarap ko na maging building ito. Pero habang tumatagal, mas lumiliit pa yung bahay sa Maynila at mas lumiliit pa yung lupain sa Maynila. Doon, naramdaman ko na ano bang pagkukulang mayroon sa Maynila kung bakit nagkaganon tayo. Siguro marahil kailangan buksan po natin ang ating kaisipan at maliwanagan tayo sa tunay na sitwasyon para naman yung gagawin talaga natin yung makatotohanan. Gusto ko po na mailigtas ang mga natitirang
lupain sa Maynila. Lalo na po yung mga landmark sa Maynila na hindi na po marahil masasaksihan ng mga anak natin kapag ito po ay tuluyang mawala. Actually, mahilig po ako magkwento sa aking mga anak, pero pag nagkukwento ako, lalo na tungkol sa history ng Maynila, ang sinasabi ng anak ko ay, Mami, parang hindi naman totoo kasi hindi naman namin nakikita. Doon pa lang, mararamdaman mo na kapag hindi mo naagapan, kunti-kunti nang mabubura yung history sa Maynila. Kaya naman, para sa Maynila, na sila po ay talagang matutukan at mabigyan ng tunay na tahanan para sa Manileño. Kapag sinulit nila, alam mo, diba? At syempre, isang senior citizen advocate na talaga naman kung tinutukan natin ang mga senior citizen na matulungan. Hindi lamang dahil sa gusto natin magpasikat o ano paman, pero nakita po natin kung ano ang hirap maging isang magulang at ano yung laki ng responsibilidad ng isang magulang kahit mangunang ka na sa kapitbahay, gagawin mo ang lahat. Kaya kailangan tutukan natin na ang mga senior citizen ay magkaroon ng dagdag benepisyo sa Maynila. Lalo higit sa lahat na madagdagan ang kanilang benepisyo na maging 2,000 kada buwan para sa mga senior citizen. Tuwan-tuwa naman ang mga senior. Alam niyo, tuwan-tuwa rin po ako kung talagang gagawin natin yan sapagkat ilang taon na rin po ako. Siguro mga 13 years, 14 years, magiging senior citizen na rin ako. Pero for the meantime, habang malakas pa tayo, gampanan mo natin yung pagiging isang anak para sa ating mga magulang. At syempre, yung mga barangay health center na dapat talagang tutukan na ang bawat barangay sa Maynila ay magkaroon ng barangay health center na may libreng gamot at mga doktor na talagang titingin po para sa ating kalusugan. Aba, hindi naman natin maiiwasang magkasakit, lalo na nung panahon ng pandemya. Talagang kung ano-ano yung mga sakit na lumalabas. Napakahalaga po ng ating mga magulang at tayo na mismo na maging malusog, lalo na kung meron tayong tinataguyod ng mga anak para sa ating pamilya. At syempre, para sa mga kabataan na sila ay magkakaroon ng libreng wifi para sa lungsod ng Maynila. Yay! Diba? Tuwa yung mga mommy and daddy dahil hindi nagagastos sa internet kakabili. At the same time, para maudyukan po natin yung mga kabataan na sila po ay mag-aral at matutukan ng kanilang pag-aaral, bibigyan po natin ng allowance. Lalo na po yung magpupursige talagang mag-aral at tumaas ang kanilang grado para naman magkaroon talaga ng kinabukasan ang ating mga anak. Yay! Isa nga ko din ang talaga anak ako, ba? Malaking tulong yan. Di po ba? At syempre, alam po ninyo, napansin ko yung mga ospital natin sa Maynila, hindi naman sa gusto nating makapagsalita na hindi maganda, pero marami na po tayong kababayan na nahihirapan sapagkat tuwing sila po ay pupunta sa ospital, wala silang gamot, wala pong tumitingin sa kanila. Isa po yan sa ating priority na matutukan po na masiguro na ang mga ospital po sa Maynila ay magkaroon ng mga makabagong kagamitan na magagamit po para sa kalusugan ng mamamayan sa Maynila. At syempre, pati yung mga eskwelahan, yung mga public schools na kailangan magkaroon ng mga makabagong kagamitan at matutukan na yan talaga ay mabigyang halaga, lalo na po sa mga mag-aaral natin sa Maynila. Di po ba? Para sa mga magulang, isang malaking bagay po yan para sa ating lahat. At syempre, napansin po ninyo sa Maynila, capital city ng Pilipinas. Ngunit, nagbuburol pa rin tayo sa kalsada, isang senyales kung ano talaga ang tunay na sitwasyon at kalagayan ng mga kababayan natin sa Maynila. Kaya naman tayo ay maglalagay ng mga libreng burulan na disente sa bawat barangay. Dahil alam po ninyo, kapag pumunta kayo sa ibang bansa at bumalik kayo sa Maynila, ang laki po ng diferensya na mapapansin ninyo. Kailangan isulong po natin yung pangkabuhayan o livelihood program na direktang matatanggap ng Manileño! Para naman tayo po ay magkaroon talaga ng kasagutan sa kahirapan, na tayo po ay kayang mag-sustain ng panggastos, pangbayad ng bills, pagpapaaral sa anak,
Dahil ang livelihood program o pangkabuhayan program ang siyang makakatulong sa bawat pamilya sa Maynila na sila po talaga ay magkaroon ng pagkakakitaan. Mahalagang bagay po yan, yes, sapagkat mahalaga na ang mga magulang natin ay may trabaho. Alam po ninyo, sa panahon ngayon, pag wala kayong pera, parang lubog na lubog sa isang tao. Makikita po natin yung mga kababayan natin na wala pong pagkain, yun po ang nakakalungkot na bagay sapagkat yung pagkain isang basic needs po ng isang tao na dapat naman talaga natutugunan sa araw-araw. Pero kapag dumating po kayo sa punto na wala na kayong makain, wala na kayong bigas at ulam, ibig sabihin, ganun po kahirap ang buhay natin. Nung isang araw nung ako po ay pumunta sa Baseco at naramdaman ko yung mga kababayan natin na sila po ay lubog sa kahirapan, isang bagay po ang sinabi ng ating kababayan. Alam niyo ma'am, 3 days na po kami hindi kumakain dahil wala kami pambili ng bigas. Imagine po ninyo kung anong pakiramdam ng isang taong nagmamahal na sabihin sa inyo na wala silang pagkain ng 3 araw. Kaya ako naman po ay nag-atubili at nagbigay kaagad ng pambili ng bigas para sa kanyang pamilya. Marahil ito po ay pansamantala lamang. Kaya dapat matutukan po na magkaroon ang bawat pamilya sa bawat tahanan ng may pangkabuhayan. Natututukan po natin sa bawat barangay. At syempre, inaantok na kayong lahat. Inaantok kayo dahil nabusog tayo. Yan ang pakiramdam ng isang tao na nabusog ka na, tapos relax ka pa. Pero paano naman yung mga kababayan natin na tutulog sa lansangan na halos hindi makakain kahit tinapay? Dito po, tututukan natin ang tunay na kahirapan ay kailangan may tunay na solusyon para sa ating lahat. Para sa ating mga vloggers at media na nandito, pwede po kayong magtanong. Kung meron po kayong naisip na matanong na gusto po ninyo, ay pwede po ninyo itanong sa amin dito. Ma'am, may tanong lang po ako sa lahat po na kasama nyo. Mike. Ma'am, may tanong lang po ako sa lahat ng mga kasama nyo, especially sa mga konsenal. Bakit po sa dinamik po na maraming tumakbo rin namang mga mayor, di ba? Bakit po kay Supermara kayo sumama? Una ho ang Supermaras team. Isa po itong viable alternative para po may pagpilian pa rin ng Manileño. Kung wala pong Supermara team, kawawa po ang Maynila. Wala po silang pagpipilian. Ano po ang pipiliin nila sa kasalukuyang mga tumatakbo? Parang po tayo pabalik, para tayong tubibo, pabalik-balik. So ako po, tumakbo rito, sumama rito, bakit po? Ang nakita ko po ay isang viable alternative para sa mga taga-Manileño. Yun po ang aking. Isa kayo. Anong tanong mo, Madam? Bakit kay Bakit ako Supermara? sumama kay Madam Mara, kay Mayora? Hindi sa So, ibang una-una, nakita ko nga nung pinaglalaban niya una-una yung kung saan tayo nagmula yung mga senior citizen. Kasi kung hindi natin ipaglalaban yung mga matatanda, eh baka hindi na tayo umabot sa pagkatanda. Tama po ba? Yun. Pangalawa, Tama. gusto niyo bang mabenta yung mga lupa niyo? Okay, hindi kayo makasagot. So, kaya kami sumama sa kanya bilang suporta. Ayaw namin na mabenta ang property ng City of Manila. Diba? So ayaw namin. Lalo na sa barangayan. Siyempre dahil isa kami sa dating barangay chairman at may brigada rin kami, nakikita namin yung suporta ni Madam Mara, ni Mayora, ni Mayor. Palakpakan niyo muna yung magiging Mayor. Kasi parang naatok na tayo di ba? So pag si Mayor ang nanalo, sa kailangan suportahan nyo rin kami para lahat ng bill na ipapasa namin ay matulungan yung mga magagandang hadikain ng ating magiging Mayor. Okay ba? Kasi baliwala yung kung hindi nyo masusuporta, mahihirapan ang isang Mayor. Kailangan na isang konsehal o mga konsehal na susuporta sa Mayor. Hindi magiging matibay ang isang Mayor kung ang mga konsehal, Vice Mayor ay hindi kasangga. Tama ba rin? So yun. Kaya nga,
nakikisuyo at nakikiusap kami. Kung mahal niyo yung pamilya, yung sumusunod na generation, buuin niyo na kami. Okay na ba? Wala tayong pag-isip pa. Okay lang? Nakikisuyo kami. Sa totoo lang, malaki ang problema ng Maynila. Una, kahirapan, kalinisan. Marami nagreklamo sa ospital. Tama yung sinasabi ni Mayor. Di ba? Ang tatayo ako lalo na ko rayuma eh. Ang problema, lalo sa ospital ng Maynila, alam nyo ba ano? Walang doktor. Maganda ospital. Di ba? Maganda ospital, maganda facilities. Di ba? Pero ang kulang. Bakit doktor? Kasi hindi naman nagdagdag ng personal services eh. Di ba? Para malaking bahay yan eh. Malaking bahay, isang bungalo, nagpatayo ka. Hindi ka nagdagdag nung empleyado mo sa loob. Ganun, mabubulok lang, sayang. Kaya maraming, lalo sa District 5, kami, nararanasan namin yung nagdadala kami doon. Di ba? Dinadala namin na may sakit, lumalabas pa rin na may sakit. Di ba? Naranasan niyo yun? Natatawa si ate. Parang gusto ng hospital ng Manila nito eh. Mahirap. At totoo lang, kami, tested namin yan, lalo kami mga naging barangay chairman. Nagtatakbo kami ron. Di ba? Isa pa, natapos yung termino namin sa 13 years. Naging barangay chairman kami, naging officials kami ng barangay, mahirap ang Maynila. Hanggang sa ngayon, mahirap pa rin. Diba? So kung matutulungan nyo, sa tingin ko lang yung mga adhikain, yung mga Marcos family. Diba? Natatandaan yung Kadiwa? Yes! Ako hindi ko inabot yun eh. Escape ka kasi inabot ka, pasensya na. So, yun ang gusto ko sana mailambing sa ating magiging mayor. May balik yung mga ganong pagkakataon, yung mga panahon ng mga Marcoses, yung mga murang produkto, di ba? Para yung mga bata, makakain din ng ayos kasi pag ang mga magulang may trabaho, makakabili ng maraming pagkain. Pagpasok sa eskwelahan, iba ang talento ng bata. So yun, gusto lang yun sa mga tinatanong mga. So maraming salamat. Mabuhay po ang ating mayor. Parang wala ko kumapalak pa. Mabuhay po ang ating magiging vice mayor. Ano, suportahan nyo rin yung mga konsehan natin. Gagawa tayo ng isang matinding ano. Isa pa ko sana, nakita ko yung suporta niya lalo sa ambulansya. Napaka-importante. Lalo sa mga class ni family. Lalo sa barangayan. May mga itatakbo si Rumini. Diba? Maraming naka-illegal parking, wala kang kapag-usapan. Tama mali. Pero pag namatay na, nakikipaglibing pa. Diba? So hindi natin kailangan umabot sa punto na yun. So kung yung bawat barangay magkakaroon ng ambulansya at may training natin, mas marami ang maisusurvive na buhay. Yun lang, dahil pro-life tayo. Maraming salamat sa inyo. Bakit ko po na gustuhan sumama sa liderato ni Madam Mara? Una po ang nakita ko kay Madam Mara, yung nalasakit sa kapwa. Yung pag-ibig niya sa kapwa, nakita ko totoo eh. Meron kasi iba, yung mga nagpalit-palit na pamilya na sa Maynila. Makita mo nung una talagang maganda ang panahon ng eleksyon. After ng eleksyon, wala na tayo. Alam naman natin pare-pareho yan eh. Pero nakita ko kay Madam Mara yung plano niya. Yung plano niya para sa kabutihan ng Maynila na sugpuin. Pigilan ang mapagsamantalang politiko ng Maynila na ibenta lahat o kaya lubugin ng lubugin sa kahirapan ng Maynila. So, kailangan po natin isang superhero. Hindi po ito basta-basta kailangan lang ng ordinaryong tao. Kailangan po rito ang isang superhero na may basbas ng makapangyarihan sa atin. Kaya pagtulungan po natin. Kasi, kailan pa tayo kilos? Pag-ubos ng lahat. Pag tinutulungan po natin, palakasin natin ang pwersa natin na paalisin niyang mga yan sa Maynila. Bago naman, andyan po si Super Mara Tamundong para pangunahan ang pag-unlad ng Maynila. Maraming salamat po ulit. Baka may iba pa kayong question na gusto ninyo itanong or ako na lang
Yes, okay, magtatanong daw siya. Afternoon. Para makilala ko, syempre, anong pagkakataon mo? At saka yung anong nagawa niyo before mga gadgets? At saka, sino si? Yes, opo. Nabanggit ko na kanina po yung aking mga plataforma. Iilan lamang po yan sapagkat meron akong mahabang plataforma na bawat sekta po at bawat sitwasyon natin sa Maynila ay kailangan magkaroon talaga po ng solusyon. Pangalawa po, tumutok ako sa online registration para sa mga senior citizen sapagkat nakita ko po na talagang ang mga senior ay naghahanap po talaga ng atensyon at programa para sila naman din ay lumakas at magkaroon ng pagkakataon na humaba ang buhay para makasama ang kanilang pamilya. Kaya dito po, hindi ako nagdalawang isip nung ako po ay nalapitan ng National Commission of Senior Citizen na si Atty. Franklin M. Quijano nung nilapitan niya ako na kung pwede, tumulong ako para maibaba ang programa. Dito po, hindi ako nagdalawang isip sapagkat sabi ko nga, minsan lang po tayo makatulong pabalik sa ating mga magulang. Marahil yan po ay binibigay natin at dapat talaga natin ibigay sa ating mga magulang dahil alam naman natin mahirap maging isang magulang. So dito po tinutukan natin ang programa hanggang sa nung ako ay nag-umpisa sa online registration na nasa 150,000 plus pa lamang ang mga nakarehistro online. Magandang balita sapagkat sa ngayon po, umabot na ng 9 million ang mga nakarehistro online. Dahil sa pagtukan po natin pagbaba sa bawat barangay, hindi lamang sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang lugar sa probinsya. Akalain po ba ninyo na kami ay makakarating pa ng Colibra Island na kung saan nagrehistro po kami sa Pangasinan, pumunta kami ng Batangas, pumunta kami sa Quezon City, sa Rizal at sa iba't ibang pang lugar. Dito po, alam ko at nasaksihan ko na hindi lamang pala sa Maynila naghahanap ng tamang programa ang mga senior kung hindi sa mga karating probinsya. Dito po, mas naramdaman ko na ibang klase pala kapag magulang ang pinagsilbihan mo. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay gagabayan ka at gagabayan sa araw-araw para marating ang tunay na programa. Ako po ay simple maratamundong lamang. Hindi po ako marangyang tao, hindi ako materialistic na tao. Ako po ay simple lamang. Kahit na sabihin po natin na ako po ay may kagamitan na magaganda, mas pipiliin ko kung gamitin yung pang-araw-araw at hindi ko lang iiba sa ibang tao. Kasi bakit po? Sapagkat every time na sasabihin po sa akin ng mga kaibigan ko na, Mara, bakit hindi mo ginamit yung bag mo, hindi mo ginamit yung mga alahas mo? Pero sa akin, hindi kasi batayan ng isang pagkatao yung pagsusuot lamang ng magagandang kagamitan. Kung hindi yung puso po na ibinibigay natin at pagmamahal at respeto sa ating kapwa. Siguro yan din po yung biyayang ibinigay sa akin ng Panginoon na mas gusto kong pahalagahan yung kakainin namin sa araw-araw at yung maitutulong ko po sa ibang tao. Diyan po, nagiging masaya talaga ako at hindi mapapantayan at matatawaran yung kaligayahan sa aking damdamin. So, maraming salamat. Sana nasagot ko yung kanyang tanong. Meron pa po kayong katanungan? Sige. Sige po. Ano po? Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng andito ngayon. Ang katanungan ko po sa inyong lahat po, kung tayo po ay papalarin, kabao po sa City Hall, ano po kaya ang dapat natin unang gagawin? Sapagkat ng Maynila po ngayon, ay lugmok na lugmok po sa utang. Sapagkat pinagagawa po nung nakaraang rehimen, nagbenta na, umutang pa. Ano po kaya ang magagawa niyo po kung tayo, ang unang-una yung gagawin kapag tayo ay pinalad na maupo? Yun po ang katanungan ko. Maraming salamat po. Sa aking mga konsehal, advice niya may gusto pong sumagot sa inyo ng tanungan. Sino po? Palakpakan po muna natin si Kosian. Yung tanong ni Kuya, ano daw yung magagawa ko yung administration ay maupo? Tama po ba, Kuya?
Unang Utang tayo ng utang para lalo lumubog. Actually, kailangan natin ng isang malinis na gobyerno. Lalo-lalo na sa syudad na Manila. Kasi kung patuloy katulad ng mga nirereklamo nyo, wala din kami magagawa kung yung pa rin natin ang ilalagay natin. Tama? Parang i-recycle lang natin yung mga nakaraan. So kung mabibigyan nyo ng pagkakataon si Madam Mara Tamundong na maging mayor ng Maynila, malaki at magiging malinis ang takbo ng Maynila. Diba? Kasi actually, patutunayan ko yung sinabi ni Kuya, paun sa utang. Totoo yun, kasi ako bago ko matapos ang termino, binawasan kami ng 1 bilyon sa budget. Palakpakan nyo naman dahil binawasan kami ng 1 bilyon. Diba? So malaking bagay sa isang barangay yun. Instead na 5.3 million kami, napunta kami ulit sa 4 million. Sa history ng pagiging barangay officials ko, from 1994, agawad na ako, mayabang, di ba? O 1994, hanggang 2010, tumakbo ko chairman. So, ngayon lang ako naka-experience na binawasan kami ng pondo. Ngayon lang, sa totoo lang, ngayon lang, kaya sumama ako kay Madam Mara, at least madagdagan yung pondo ng mga baranggayan, di ba? So, kasi yun sa mga dahilan. Hindi ako sumama kay Madam Mara dahil gusto ko lang, may dahilan. Bukod sa nakita ko yung pagmamahal niya sa senior, kaya sumama ako sa KCC nun eh. Di ba? Sumama ako doon kasi may lolo rin kami, may kamag-anak kami mas matatanda. Magiging lolo't lola rin tayo, di ba? So ayaw namin mangyari sa susunod na generation, mawawalan tayo ng benepisyo. At yung utang na sinasabi natin na nabawas sa amin sa barangay, umikot kayo sa 896 lahat na bawasan. Di ba? Only in Manila. Kaya ito, isa pa, yung sinasabi na hindi talaga tayo uunlad kasi kung puro tayo utang. Di ba? Bakit? Kasi kaya tayo kinakapos doon sa kaban kasi wala pumapasok sa kaban. Ganito kasimple. Subukan mo pagiging malinis ang magiging administration. Di ba? Marami tayong magagawang proyekto. Di ba? Marami tayong magagawang proyekto. Sa totoo lang. Kaya yung mga doktor na yan, madadagdagan ni Mayor ng mga doktor. Madadagdagan ng nurse. Di ba? Kasi public hospital eh. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung pag-uutang na yan, ang utang na ulohod na yan, yung utang na loob, yan ang mahirap talagang kalaban. Oo, kaya nga sa totoo, kaya ako nagpapatuloy ako na nabawasan kami ng pondo. Di ba? Bago ko mag-exit sa barangay, nabawasan kami. Hindi lang ako, buo. Di ba? Bakit? Kasi gawa nga ng utang. Gawa nga ng, halimbawa, 25 billion. Yung Mandanas Law, naiintindihan niyo ba yung Mandanas Law? Di ba? So dapat mag-triple ang pondo lahat ng LGU. Umikot kayo sa Metro Manila. Ako kasi umiikot ako sa ibang siyudad, nakikipag-usap din ako sa mga mayor, di ba? Bukod tayo muli lang tayo ang nasa lahat ng mga barangay hall. Mayora, barangay hall nasa bangketa. Pero pagka ang ating mayor, si Madam Mara, tutulungan niya magkaroon ng sariling barangay hall ang mga barangay. Diba? Alam niyo, napakasimple eh. Kasi kami may memorandum kami, zero obstruction. Sisitahin mo yun. Sisitahin mo yun nasa bangketa. Diba kung magaling yung sinisita mo, kung tanungin ka, counter question ka, sisitahin nyo kami, tapos kayo, ang opisina nyo nasa bangketa. Ano sasagot nyo? Uy, may kausap ba tayo? Wala na. Wala kayo may sasagot. Bakit? Kasi obstruction ka eh. Diba may kasabihan niya eh, diba if you want to be a good leader, you must be a good. Sabi niyo yan eh. Pero mangyayari yun pag ang ating mayor ay maupo na ano. Maraming salamat. Unang sa lahat, nais ko muna kayong batiin sa magandang hapon po kay Ma'am Mara Tamundong at sa mga Vice Mayor at sa inyong lahat. So ito po yung aking katanungan. So paano po natin susupilin ang droga sa bawat barangay? Ang bawal na gamot. Ang droga po ay problema, hindi lamang po sa ating barangay, hindi lamang sa ating pamayanan, pati ito po ay sa buong mundo. Problema po ito.
Pero bakit po ba ang isang kabataan ay gumagamit ng drugs? Una po, ang isang kabataan po, kapag nawalan siya ng pag-asa sa buhay, mawawalan siya ng respeto sa sarili niya. Pag nawalan siya ng respeto sa sarili niya, gagawin na po niya lahat ang gagawin niya sa katawan niya. Kikita po niyo sa Maynila, palit tayo ng palit ng leader. Tuwing eleksyon, ganito na lang eh. Di ba? Tuwing ganito na lang, lahat ng sinasabi ng politiko magaganda. Pero hanggang ngayon, kumakain pa rin tayo ng basura. Anong tawag natin doon? Pagpag. Di ba? Hindi lamang po droga ang problema natin. Yan droga po ay byproduct lang yan ng totoong problema. Lutasin po muna natin ang unang problema. Ano po yun? Bigyan ng pag-asa ang mga kabataan. At yan po ay kayang ibigay ng ating Super Mara Tumulong. Yes! Gising pa ba kayo? Yes! Sasagutin ko yung tinanong mo kanina. Ako po ay matagal sa PIDEA. Kinuha ko kami ni Duterte para patahimigin ang Pilipinas. Ang galing, di ba, no? Pero, hindi pa rin tumahimik. Alam niyo kung bakit? Ang problema po ng Maynila at ng buong Pilipinas, kinakailangan po ay palakasin ang barangay. Ano sabi ni Martin Dino? Ang unang nakakaalam kung sino nagbebenta ang barangay. Yung nagpalitan ng asawa, alam ng barangay. Yung nawawalang palanggana, alam ng barangay. Pag tinanong mo yung barangay, hindi masagot. Pag kami ang umupo, siguro hahawakan ko yan yung sinasabi mo tungkol sa truck. Yes! Bakit? Ginawa ko po yan sa Pinilla Rizal. Ang aking kinakapatid na mayor, sabi niya, pare, pag umupo ako dito, problema kontra. Pag-upo pa lang niya ng mayor. Ako kagad ang pumili ng chief of police. Ako ang pumili ng barangay. Alam niyo kung anong tawag sa akin sa Pinilla Rizal? Little Mayor. Bibigyan ko kayo ng 2 oras. Mula alauna hanggang alas 3, pumunta kayo sa munisipyo para malaman ko kung sino ang adik. Pero pag hindi kayo pumunta, lilistahan ako. Alam niyo kung ano nangyari? Naku, lumabas ulit yung adik pumunta sa munisipyo. O, lista. Magre-report kayo linggo nito. Okay? At yung barangay, patatawag mo yan. Ikaw barangay, tutukan mo ito. Ako po ay member po ako ng Board on Parole and Probation. Yung mga nakulong na, pinabait namin. Yung mga nasa labas, pinabantayan po namin yan. Ganun po naging trabaho namin. Ang problema po, sa ating barangay, wag lang naman magagalit yung mga kapitan, yung mga kagawad, medyo natatamaan. Correct. Ang gagawin ho natin, pag umupo po ang ating mayor, ang ating vice mayor, at yung mga nakaupo, ay pagtulungan po natin. Siguro, maglalagay ako ng isang training center para sa barangay. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo huhulihin yung constituent nyo. Eksperto po ako dyan. Okay. Ha? Hindi mo sa akin pwede sabihin, ay hindi ho, yung anak ko matino ho yan. No. Sinasabi mo ng matino kasi anak mo. Ang gagawin natin dyan, katulad ng ginawa namin ni Alfredo Lindon. Bigla namin kinukuha yung bata at ini-interview namin. Ano ginagawa mo? Bakit bumibili ka ng droga? Saan ka bumibili? Ano mo sabi niya? Kasi yung tatay ko parang yung akin. Grabe. Nakita mo na. Pati yung tatay tinuro na. Ngayon,
Ang tinatanong mo kanina kung paano masusumpo yan, palakasin po natin ang barangay. At ako, mapipilitan ako kung sakali na ako ay lumusot na konsehal sa 4th District. Aakuin ko po yan, yung tinatanong mo. Yes. Kung kailangan bahay-bahayin ko sa buong Maynila ang gumagamit ng droga, ise-seminar ko. Yan po ang trabaho ng Board on Parole and Probation. Umamin. Yes. Ang umaamin daw, nakakasundo. Tama, mali? Yan. Ang magulang hindi niya kasundo. Pero ako, nakakasundo ko yung adik. Alam mo kung bakit? Unang-una ang tanong ko sa iyo ito. Anong ginagawa ng tatay mo? Eh, nagsusugal po. Eh, yung nanay mo, nagtotok ito sa kabila. Napapabayaan mo kami mga magkakapatid. Kaya dapat, tutukan din po ng barangay yan. Okay. At pangalawa, tutulungan ko po din ang ating mayor tungkol sa traffic SAR. Ayan na. Ang driver at saka MPTV, hindi po magkasundo. Am I right? Tama. Pinuhuli, walang violation. Pinuhuli, mali. Bakit? Eh, marami akong kaibigan na MPTV. Pero gawin mo natin yung trabaho natin. Diba? Minsan nakaparada. Bumili lang ng soft drink sa harap. Nakaklam na. Diyos Mario, yung soft drink 10 piso, yung clam 1.5. Sino nakaklam na rito? Ay, yung kami na. Malalaman natin yan. Diba? Bumili lang ng soft drink 10 piso, yung clam 1.5. Diyos Mario, huwag kong ganon. Ise-seminar din natin ang mga nagre-record, mga nakaklam. Jeepney driver yan. Kumikita lang ng 400 yan, ikaklam mo. Ang tinatawag ko doon ay dapat bigyan ng consideration. Diba? Ngayon, ang ating mayora, dyan magaling sa konsiderasyon. Yes. At yung pinagit niya kanina, tungkol sa ambulansya, yun din po ang project ko. Kaya nga lagi kami makausap ni Ineta Papin eh. Ano ba kung ano sabi niya? Partner, sana tumagal ako doon sa PCSO para marami akong matulungan. Yes! Di ba? Pero alam niyo na nakakatuwa, no? Nandito po kanina eh. Dapat bawat barangay ay may ambulansya. Tama po yun. Pero kung hindi po mauupo ang ating Super Mara, wala pong ambulansya. Pero pag upo, ako na nangangako sa inyo. Magagawa ko namin yan. Yes. Maraming salamat sa tanong mo, kaibigan. Maraming salamat din po.